Pag-usapan natin yung ano, yung kay Aling Claire, ha? Yung kay Aling Claire, yung pagkabarado sa kanya. Pero bago natin pag-usapan yung kay Aling Claire, alam mo, eto napuna ko lang ito kasi merong pong nirereklamo. Nagtataka lang kasi ako, ang tindi ng, kung maaalala ninyo, speaking of this election, naalala nyo yung ang bilis na ma-disqualify ng kalaban ni Romualdez, ni Martin, sa pagiging congressman. May kalaban siya na maka-Duterte. Ang bilis ma-disqualify. Di ba? Agad-agad, inaksyonan ng COMELEC. Disqualify yung ano na yun, yung tao na yun. Mantakin mo yun, ha, mga kababayan. Ang bilis ma-disqualify. Pero, meron isang napaka-obvious na dapat sana na-disqualify na ay hindi pa ma-disqualify. Bakit? Ito, meron nagdemanda dito. Kanino po yan? Kayan po ay kay Madam Janice Degamo. Sino po ba si Janice Degamo? Oh. Si Janice Degamo po, na dinemanda, ay siya po ay, municipal mayor ng Pamplona, Negros Oriental. Okay? Siya po ay mayor ngayon. Incumbent ika nga. Second district. Okay? Siya po ay second district ng Negros Oriental. Mayor siya ng Pamplona. Pero ngunit natapat subalit, siya po ngayon ay tumatakbo na representative, congressman ng third district. Sandali. Tumatakbo kang third district. Pero ngayon, ikaw ay mayor nitong second district. Kasi tinanong ko ito Sabi ko, di ba halimbawa sa Maynila, second district, third district, fourth district, iisa mayor niyan. Sa probinsya, hindi kasi. Okay? Sa probinsya, dahil nga sa malawak, hiwalay po ang bawat distrito. Sa second district ng Negros Oriental, ang mayor diyan ay si Degamo. Pinadidisqualify ni Remar D. Bachiller. Hindi ko alam kung tamang pag-pronounce ko nito Yan nakasasulat dyan. Ni Remar Bachiller. Okay? Pinapadisqualify niya si Janice Degamo kasi nga po, bakit siya tumatakbong congressman ng third district pero mayor siya ng second district? Ang tanong, kung mayor ka ng second district, bakit pinayagan ng COMELEC na siya ay tumakbo sa third district? Kaya ka nga naging mayor ng second district ay dahil ikaw ay residente ng second district. Hindi ka naman pwedeng mag-mayor ng second district kung residente ka ng first district, fourth district, o third district. Ikaw ay mayor ng second district, it is because you live in second district. Kaya ka nga mayor Nag-apply ka ngayon bilang kandidato ng third district. So ibig sabihin, hindi ka kandidato, hindi ka residente ng second district. Tama, mali? Kasi nag-apply ka sa third district bilang congressman, representante. Kung ikaw ay nag-a-apply, ibig sabihin, kandidato ka ng third district, therefore, you should be living in third district. Yun ang sinabi mo. Third district ka kumakandidato. So ako'y nakatira sa third district. Kaya ako nga i-represent yung third district. Ay bakit ka mayor ng second district? So, doon pa lang, ang laking discrepancy na po. Bakit kanyo? Di ba? Isipin mo yun Isipin mo na mabuti. Ikaw ay mayor ng second district. Bakit pinayagan ng COMELEC na tumakbo ka third district congressman? COMELEC, ang bilis ninyong i-disqualify yung kalaban ni Romualdez. Pero ito, pinapayagan ninyo. Sasabihin nyo, bakit wala kasi nagre-reklamo? Hindi kailangan ireklamo yan. The fact na tinanggap nyo yung COC niya, parang sinasabi nyo, okay, ikaw ay residente ng third district, therefore you can run as a congressman. Ngayon, maaaring sabihin ngayon ng COMELEC, talaga naman na siya ay nakatira sa third district, siya ay
siya po ay rehistrado ng 3rd District. O dapat managot ang DILG. Bakit? Bakit may mayor kayo na nakatira sa 3rd District? Pwede ba yun? Pambihira naman. Isipin mo pinayagan mo, tumakbo siya na congressman sa Quezon City. Pinayagan mo. Kasi sinasabi mo ngayon, parang gano'n na sinasabi ng Comelec, kaya nila pinayagan tumakbo taga Quezon City naman pala talaga yan. Rehistrado siya nasa dokumento, rehistrado siya ng Quezon City. Bakit hindi tanggalin ng DILG etong si Digamo na siyang mayor ng 2nd District? Ba't hindi niya sabihin, taga 3rd District ka pala bakit ka mayor ng Maynila? Halimbawa lang ikaw pala nakatira sa Quezon City. Bakit ka mayor ng Maynila? Pwede ba yun? Nakatira ako sa Quezon City tapos magme-mayor ako ng Maynila. So, dito, kahit saan mong anggulo tignan, may problema. It's either ang Comelec o ang DILG. Di ba po? Ang linaw po niyan. Hello, Comelec, ano ginagawa ninyo? Hindi. Anong eksena yan? Anong ano yan? Ito ay malaking kalokohan, di ba? Mga kababayan, ito ay isang halimbawa na malaki ang problema natin. Bakit? Itong Comelec, medyo, ewan ko. Mukhang merong kinikilingan ako minsan hindi nabibilib doon sa yung patawag nila sa mga vote buying. Namimili Ito malinaw na may problema. Mantakin mo mayor ka ng kabilang distrito, tapos bigla kang tatakbo sa congressman ng ibang distrito. Ang laking problema nun. Comelec, gising-gising naman po tayo. Ano to? Lokohan na po ba ito? Eto pa. Aside from that, may problema pa. Naalala niyo yung kay Abby Binay? Yung kay Abby Binay na ina-announce niya yung kanyang kasamang congressman na si Zamora. Ina-announce niya, maraming pera yan, mayaman yan. Diba? In-announce niya yun sa stage. Mantakin mo, a-announce mo yun, pero hindi ka pinapatawag. Yung iba, allegation nga lang Allegation lang na merong vote buying nagaganap, na namimigay ng pera si ganitong kandidato. Allegation pa lang yun. Etong kay Abby Binay, may video po na sinasabi niya na ito si Zamora ay mayaman, may pera yan. Yan po ay sandali. Parang nang-aakit. Iba po yung niya doon, yung punto niya doon sa sinasabi niyang yun. Nang-aakit to. Para bagang sinasabing, yes, maybe it's not literally giving, pero sinasabi niya doon sa mga tao. Di ba? So may problema tayo dyan. Bakit hindi man lang, again, I'm not saying guilty si Abby Binay. But, bakit hindi man lang siyang ipatawag? Di ba? Comelec, namimili kayo dahil nasa alyansa sa? Ako nga ako dun sa isipin nyo to mga taga Makati in-announce niya din doon, sinabi niya doon sa rally na yon na kaya siya tumatakbo dyan sa Senado, it's not really for the country. It's not for nation. Kaya siya tumatakbo doon para meron daw kayong representante, kayong mga taga Makati, dyan sa Senado. Aba, hindi yan ang trabaho ng senador. Kung gusto mo magkano na representante sa legislative branch, mag-congressman ka o congresswoman ka. Hindi yung tatakbo ka sa Senado at ang sasabihin mo, you want to represent Makati? Tapos ayaw niyong bitawan? Imantakin mo yung asawa niyang tumatakbong mayor ngayon. Ang kalaban yung kapatid. Ganyan sila kagulo sa mga Binay. Tapos, etong si Nancy Binay, ayaw naman din mag-giveaway kay Abby Binay. Di ba? Doon sa asawa niya. Ano ginawa ng asawa niya? Nakalagay yung pangalan na Abby doon sa poster. Mantakin mo, tumatakbo kang mayor, kalalaki mong tao, gagamitin mo pangalan yung asawa mo. May tawag doon sa Japan. Yung may mga tato.
Di ba? Magtago ka sa palda ng asawa mo. I mean, ng palda, not literal ha. I mean, magtago ka doon sa pangalan ng asawa mo. Di ba? Ilalagay mo pangalan mo, Abby. Kasi yung mga tao para ma-recall, asawa yan ni Abby Bina, yung mayor natin. Kahihiya-hiya. Hindi, akin kasi, wala namang problema kung mandidato ka eh. Pero kung mandidato ka, because ikaw ay may magagawa sa lugar ninyo, o di kaya meron kang credential that will somehow sapat para ikaw ay ibotong mayor. Kasi yung credential mo, hindi credential ng asawa mo. Ang bihirang buhay, oo. Kaya kayo natatalo dyan sa Taguig. Kasi nga naman, ang gulo-gulo ninyo eh. Ewan ko nga sa inyo mga kababayan eh. Dapat itong si Abby Binay, ilaglag nyo ito sa Senado. Diba? Ilaglag nyo ito. Ano sila eh. Ginawa na lang ho nilang ika nga para bagang karir. Karir ang pagiging politician. Bakit tuka nyo? Kasi ayaw nilang bumaba sa pwesto. Kasi nga tapos na yung kanyang karir. Naka 3 terms na siya sa being mayor. Ayaw niyang bumaba sa pwesto. So tatalon lang siya doon sa Senado kasi nga no choice siya. Tapos babalik na lang siya uli. Ang pangit. Gusto niyong ganyan kandidato? Tumatakbong, hindi, ewan ko ha. Kung kayo mga Pilipino matinong tao, tayo mga Pilipino ay matinong tao, bakit ka boboto ng isang Abby Binay na ang dahilan kaya siya tumatakbo dyan kasi tapos na siya sa pagiging mayor, kailangan niya may matakbuhan or else mawawalan siya ng power, mawawalan siya ng authority, kaya siya tatakbo lang dyan. Not because she wants to serve the people. Anak ng wewe, oh. Kaya hiya po, di ba, mga kababayan? Naku. Isa pa. Pag-usapan natin, ha? Pag-usapan din natin itong, ito pong si pinakamalupit na reporter, reporter, dyan po sa Malacanang. Dahil dito po, napahiya po si Aling Claire na naman. Aling Claire, araw-araw ka nalang napapahiya. Sa bagay, kung nga naman, kasi alam mo mga kababayan kung ikaw nga naman ang tagapagtanggol, tagapagsinungaling ng Malacanang, napakahirap. Yun lang po. Yun lang Doon po sa nabanggit ninyong 7 pisong baba ng Duterte administration, pwede po ba ninyong i-clarify yun kung talagang 7 piso, gagawin 7 piso kada kilo yung bigas that time? Or yung sinasabi po ng dating Pangulo na reduce o bawasan lang ng 7 piso yung presyo po ng bigas. Nasa na po yan. Maaari po niyong i-refer po ang news patungkol po dyan. So, malinaw po na reduce po yung nabanggit. Pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog po ba yun or whatever, yung 7 piso, sabi niyo pangako 7 piso at parang sort of ganun. Pwede po ba? Grabe. Sinagot niya na ng una. Nasa ano na po yan? Tapos talagang idiniin pa ni palakpakan naman natin ito si ma'am. Hindi niya tinantanan si Madam Claire. Tingnan niyo mamaya, magko-call a friend na yan si Madam Claire. Hindi niya masagot eh. Kasi alam niyang mali. Nag-trending na. Nagulat ako eh. Hindi, walang biro. Ako po kasi, hindi po ako yung tipo ng taong pag may nakita sa social media, hahanap ako na magte-trending. Hindi ko ugali yun. Ako, basta nakita kong meron kasinungalingan o meron akong nakitang sablay, basta gagawan ko ng video yan. Ginawan ko yung video, yung 7 pesos na sinasabi niya. Nakikita niyo yan. Nagulat ako, nag-trending. Sa TikTok ko naman, naban. Siguro ni-report ng mga trolls nila na community guidelines daw. Sa Facebook, tuloy-tuloy po. Grabe ho yung shares. Grabe as in. Nagulat po ako kasi tama nga naman eh. Minsan kasi, ang mga Pilipino, naghahanap lang sila ng alam nilang mali. Alam nilang mali yung paliwanag ni Aling Claire. Alam nilang mali yun. Kaya lang, hindi naman sila masyadong involved sa politika, hindi naman sila
karamihan, hindi sila public, ika nga. So private lang sila, hindi masyado maraming followers, pili lang ang kanilang friends. Pero alam nilang mali si Aling Claire. So pag nakakita sila ngayon ng vlogger na same ang kanilang pag-unawa doon sa sinabi ni Aling Claire, natutuwa sila at kaya nila sinishare. Kasi same sentiments lang din naman sila. So parang instead na sila na yung mag-post, isi-share na lang nila. Kaya kumalat po yan yung 7 pesos na sinasabi ni Pangulong Duterte na reduce. Reduce po. Pag sinabi mong bawasan ng 7 pesos, hindi ibig sabihin nun bawasan hanggang maging 7 pesos. Diyan no, nagkamali si Aling Claire. Feeling ko nakarating sa kanya. Kaya ito, tinanong nung reporter, tameme na ho siya. Hindi na po siya makasagot. Ang sagot lang niya, ano? Linawin lang natin yon para hindi naman na pagmula ng fake news. Sa vlog po ba? Nakita na panood po sa Hindi po yata yun nabanggit sa press briefing. Oh, ibig sabihin, wala sa usapan niya na itatanong nyo. Wala sa usapan yan. So wag nyo nang itanong, ha? Opo, hindi po sa press briefing. Parang you're talking na pinapakita nyo pa yung SONA something ni PRRD. Para lang po magkaroon ng sa halip Hindi na... po yung pahayag ng Pangulo. Nandito po tayo sa ating press briefing para ihayag po ang direktiba, announcements ng palasyo. Hindi po patungkol sa aking pagbablog. Yung palusot niya, hindi ko naman yan sinabi during my vlog, during my press briefing. Sinabi ko yan during my vlog. So, ito pa yung palusot niya, ha? Hindi pa nabanggit ko Salamat lang po yung vlog, Yusek, po. Para lang po hindi Miss malito. Eden, pasensya na po. Hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside from this press briefing. Kung ano man ang aking naging opinyong personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. Kasi po parang makaka-apekto rin po dun sa mga ng Pangulo na medyo iba yung Opo, Miss nababanggit. Eden, kung ano po ang inyong pakay patungkol po dito. Inuulit ko po, ang aking pag-vlog ay wala pong kinalaman ang palasyo, ang Pangulo at ang gobyerno. Ang aking pong pagbablog, walang kinalaman ang Pangulo, ang Palasyo. Bakit? Nung panahon ni Mocha ay nagbablog lang siya, asek siya, maraming pumananon. Hello, media, kayo ang number 1 pumunanon. Pinupunan nyo si Mocha noon dahil habang siya ay assistant secretary ng PCOO ay nagva-vlog siya. At pinunan nyo, sinasabi nyo, hindi pwede yan. Kasi asik ka na ngayon. Dapat wala ka ng personal vlog. Dapat iisa ka na ngayon. Yeah? Bilang assistant secretary, everything that you will say is an official statement of PCOO. Pinaglabanan yan, hoy, alam ko yan, nandyan ako noon. Nandyan ako sa loob, yan. Pinag-aawayan niya noon. Dapat mo ka, hindi ka na nagbablog ng personal. Kasi isa ka ng assistant secretary. Lahat ng sasabihin mo will reflect the office of PCOO at that time. Bakit ngayon? Eto mismo, Eto mismo, hindi lang assistant secretary, USEC po ito. Ang USEC po ay mas mataas sa assistant secretary. At hindi ka lang po USEC, ikaw ay press officer. Hindi man tagapagsalita ang tinatawag nyo ngayon, pero ngayon ikaw ang nagbibigay ng briefing. Ang taas ng posisyon mo compare kay Asik Mocha. Pero ano ginawa? Hindi. Iba yung private ko. Opinion ko yun. Sa akin yun. Akala ko ba dapat ang opinion ay merong sapat na ebidensya? Ang opinion ay nakabase sa facts? Yan ang sinabi mo sa akin, madam eh. Ang opinion ay nakabase sa facts, but this time, your opinion is not based on facts, but based on your wrong interpretation. Madam, pag ako napa-English na, seriousness yan. Di ba? Ngayon, Lul, ang palusot mo, opinion mo na lang yan, personal opinion mo.
Madam, that has something to do with your credibility in bringing the truth. Dito, pinupunto ni Ma'am Eden, yung reporter, ang pinupunto niya dito, if you have no credibility on your vlog, if you are quote-unquote stupid in your vlog, you have no right to be the press officer of this office. Di ba? Wala kang karapatan. Yun ang sinasabi, if. Yun nga, kaya nga niya tinatanong eh. Kinaklaro niya. Tinatanong niya, ma'am, para lang po malinaw. Ano po ba ang totoo doon? Kasi tila, quote-unquote, katangahan o stupidity yung inyong maling interpretasyon. Kaya nga niya tinatanong, ma'am, ano po ba ang talagang totoong dahilan na sinabi niyo po yun at kinote niyo po yun? Ano ba talaga? How can you justify the mistake that you have committed? Parang ganun ang dating niyan. Inaalam para siguraduhin na ma'am, yung mga sinasabi mo ngayon ay tama. So, ano ibig sabihin doon? Hindi yan personal attack ni Miss Eden. Yan po ay sinasabi niya dyan na sandali. Ma'am, how can we believe what you're saying here if mali-mali ang sinasabi mo doon sa labas? Akala ko ba galit kayo sa fake news? But doon sa area na yon, you are spreading fake news. That's a false news. Yung sasabihin mong sinabi ni Duterte na gusto niyang ibaba ng 7 pesos ang bigas, that's fake news. Walang sinabi si Duterte na gusto niyang bumaba ng 7 pesos ang kada kilo ng bigas. Ang sabi niya gusto niyang ibaba ng 7 pesos yung kasulukuyang presyo ng bigas at that time. In other words, anong dahilan mo at sinabi mo itong fake news? Yan ang tanong sa'yo ni Miss Eden. I-justify mo ngayon sa amin kasi ikaw ang tagapagsalita dito sa opisina na ito. Hindi ho siya sumagot. Ano ending? Call a friend. Let's move on. Oh, sabi nung kasama niya, let's move on.